Alright guys, mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong isang reaction di video dito kay Road Trip Duterte loyalist dito sa Earth. Senior congressman to attend lang kapag andito ang dating Pangulo. Ayan ang sabi niya. Veteran congressman including House Quad Committee Chairperson Represent Ace Barbers, interpreted neophyte lawmaker Dixie May Cadena. Alright, panoorin po natin guys, and for On behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank you, magandang gabi po. Congresswoman. Salamat, ma'am. Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Ayan, bawal daw pumalakpak. Ayan, sabi ni Robert Berbers, mga quadcong. Maaari ba? Mr. Chair. Wala akong bastusan dito, ha? Kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi yung attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Ayan, kasi nakasalang sila dyan, kaya ayaw umaten. Umattend kayo. This committee hearing, this Quadcom, makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to see you in our hearing, and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Wala hong ano yan. Wala hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Gusto ko lamang pong liwanagin. Ayan, maganda. Ate na lang yan, lalo na yung mga DDS dyan. Umaten dito sa hearing nila Barbers sa Quadcom. Na wala hong may monopolyo sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagseservisyo eh. Diba? Huwag niyo sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. So, Congressman Dixie Cardema, you are recognized. Recognize. Mr. Chair, good evening po. Just a manifestation. This is a manifestation. Yes, Okay. Chair. Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayan ng Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at That's true. Ayan, magandang sinabi ng ating kongresista. Totoo yan. Maraming ngayong mga adik na lalo at takot na lumabas ang mga tao ngayon. NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Tama, kaya binoto yan dahil sa kanyang gawain na kontrolin ang mga drug addict. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos naksak o Tama, ayan dapat umattend din ng mga may kaso tungkol dyan sa Dragon War. pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay. Ayan, para marepaso din ang maling gawain ng mga addict na yan. Nawala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Tama, that's true. That's true. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinundahon ng Kongreso ng 6 na taon. Tama. Bakit ngayon sinisisi nila, di ba? Kung kailan marami ng addict, saka sila kikilos. Dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista?
Tama. And lastly, sa Bakit, ngayon walang na nag-iimbita? ng mga NPA, mahiya naman tayo no, sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Ayan, booking na sila. Mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na Kasi, ayan, sumusuporta rin yan sa NPA. Kaya ganyan sila. kandidado ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno. Ayan, mga against the government, nagre-recruit ng mga kabataan para maging NPA. Lalo na tong si Congressman Raul Manuel. At pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort. Ayan, gusto lang nila kasi pabagsakin ng Duterte clan, kaya ganyan. Protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga raping. Ayan, dapat talaga ibalik ang death penalty, lalo na sa panahon ngayon, marami ng tarantado. Kidnappers, durugista at terorista. Kaya mga kidnappers at mga durugista, dapat talaga at lalo na bitayin yan. Alright? Kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Ayan, tama yan si Congressman. Dapat talaga, ayan, pasukin na yan at lagyan ng bitay. Lalo na dito sa mga durugista. Thank you, Magandang gabi po. Congresswoman. Salamat, Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Maaari ba? Mr. Chair. Wala akong bastusan dito, ha? Sige, Congressman Akop, you're right to go. Thank you, Mr. Chair. Kaya wala raw bastusan dito sa Kongreso. Bawal lang pumalakpak. I've given up my life for this country. The former president is only 2 years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. Ayan, pag matatanda talaga, no, bumabalik ang istorya. The statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. She's a congressman. She knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to the Ignorance. Talagang against kay Duterte. Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong makipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of Congressman Akop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi ma-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Umattend kayo. This committee hearing, this Quadcom, makes announcements of all its hearings. Ayan, paano atin yan? Again kayo. From here on, we want to see you in our hearing, and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Wala hong ano yan. Wala hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Gusto ko lamang pong liwanagin. Paano atin? Walang tiwala sa Quadcom. At dapat ayusin yung pakikitungo kapwa-tao. Na wala hong may monopolyo sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagseservisyo eh. Diba? Huwag niyo sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Huwag niyong sosolohin yan. Dahil magagalit si Congressman Dan Fernandez. Anyway, Mr. Chairman, thank you very much. Dan Pogi Fernandez, ha? Ayan, dating alam nyo na.
Mr. Chair, Congressman Abante, and then Congressman Senior Deputy Speaker Gonzales. Congressman Abante. katulad din po ni Congressman Romy Ako, gusto ko ring sabihin ang ilan sa aking talambuhay. 1986, Mr. Chair. Muntik Ayan, nagkwento na ang mga... Ayan. sa NPA. Mayroong 37,000 na armed NPA sa bansa. Mayroong 5 million na mass support ang NPA. That was 1986. Kinausap ko ang dating Chief of Staff, si FBR, upang ang aming grupo ay makipag-ugnay sa CRS upang labanan namin ang NPA saan man sila naroroon. Bilang isang religious leader, wala po kaming dalang armas. In fact, kami po ay nag-create ng grupo na ang tawag confrontational evangelism. Nang ibig sabihin nun, habang NPA ay naghahasik ng lagim sa mga bayan, kami naman ay nagtuturo ng Biblia at ng tunay na kalayaan sa bayan. Ayan, magandang armas yan ng Biblia para sa kalaban at mabigyan sila ng mabuting asal. Ako din po ang isa sa mga Dapat lahat kayo dyan at bigyan mo ng salita ng Panginoon. Alright guys, na magiging kasama ng armed forces. Naging pangulo po sa FBI. Kasama po ako doon. Naging konsyal ako ng Maynila. Andiyan po si Atty. Bebot Bello. Alam po niya na magkasama kami sa lakas ng araw. So tama po ang sinabi ni Congressman Ako, ni Congressman Ace Barbers, na lahat po tayo alright guys, ayan, napakinggan at napanood po natin dito sa ating reaction video. And comment down below na lang guys. Ito ang commentator ni Rob Trip. Rob Trip channel na tayo. Rob Trip channel official. Alright? Official na yan. Rob Trip channel. Alright? Mega loud shoutout sa inyong lahat. Keep safe and healthy. Sa ngayong maraming bagyo. Alright? And not further ado. And thank you so much sa inyong lahat. Peace out.